Random Republica, Macho Sara, La Cuachera Lovers, Alan Sancon, Star Photo Vids, and we have Mac Richard Paglikawan ng Lionheart TV. Alright? Bago tayo magsimula, bago ko ipakilala syempre ang ating ang balikbayan sa Viva. Alamin natin mamaya kung bakit siya nagbalikbayan. He's an award-winning actor. He started his career in the showbiz industry noong early 1990s. Isa siya sa mga tunay na kinahumalingan ng maraming kababaihan. True, totoo yan. At simulang pinasok niya ang industriya. Nagsimula naman ang kanyang showbiz career sa paggawa ng mga pelikula. His first few films were Brakpak, Urban Ragers, Gayuma, and of course, his launching movie na Totoy Mola. Dahil sa angking talento ay patuloy na dumami ang mga proyekto ni Jay para sa kanya. Naging maganda talaga ang takbo ng kanyang career at mas nakilala pa siya sa karamihan when he won the Best Actor, the 2001 FAMAS Award for the film Bayaran. Followed by another Best Actor Award in 2002, Gawad Urian Awards for Frosty. Then in 2003, he won another Best Actor Award in the Manila Film Festival for his portrayal in Ang Huling Birhen sa Lupa. Until now, we can still see him act on TV and movies. Aside from his overwhelming acting projects, Jay is now a good father to his lovely kids and a devoted happy to his wife. Talagang hands-on siya bilang ama at bilang asawa. And now that he's back to his home court in showbiz, asahan na maraming exciting projects pa ang dapat abangan sa kanya. Without further ado, mga kaibigan, pabling pa rin kaya hanggang ngayon, the one and only Jay Manalo. Good afternoon, Jay. Good afternoon po, Tita. Good afternoon po sa inyo lahat, sa lahat po na kasama po rito sa ating Zoom conference. How does it feel? How does it feel na nagbabalik-bayan ka sa Viva? Siyempre excited ako. At first, actually, last year pa yung pag-uusap namin dito, pero hindi lang ako nakapag-ano dahil nga sa parating pabalik-balik yung ating lockdown, yung mga hindi na umpisahan. And I'm so happy na from your help also and communicating with me, Tita Aster, ito nangyari na. Naumpisahan na natin, naumpisahan na ang pagpasok sa Viva, ang pagbabalik. Maraming salamat sa Viva. Ang kaisa-isang si Jay Manalo. And of course, si Jeff, mamaya na ako magtatanong sa iyo, ipapaubaya ko muna sa ating mga kasamahan sa media. I'll call in Maring Lea Salterio ng abscbn.com. Maring Lea, please come in. Hi, good afternoon. Good afternoon. Hi, kamusta ka na? Okay lang po. Okay, magiging tuloy-tuloy na ba now that you're signing up with Viva? Di ba nasa Viva ka na dati? Parang, yes, of course. Yeah. A decade ago? Anong year ka nasa Viva? 90, as far as I can remember. Siguro mga 93, 94. The early part in your career. The early part of your career, nasa Viva ka pala, no? Opo, sa kanila po ako nag-umpisa, nag-start talaga. Yan, nabalik ka na. Ano yung mga naka-line up sa'yo na nagagawin mo sa Viva now that you're back with... Wala pa akong idea. Okay. Wala pa akong idea sa ngayon. Okay. Pero nasabi na, may gagawin. Gagawin agad. Alright. Meron, you're in more than, almost 2 decades showbiz, diba? Is there something that you still want to do dahil nag-action ka na, nag-sexy roles ka na, diba? Tapos nag-drama ka na, and more, na-prove mo na yung forte mo dyan in those genres. Meron ka pa pang gustong gawin na, at this stage in your career? Gusto kong gawin, magtrabaho na lang na magtrabaho. Sa role, wala na akong kahit ano na lang dumating. Ako naman kasi, kung nagawa ko na,
ini-improvise na lang. Lalo kong ini-enhance yung character, yung role para lang maiba at hindi masabing katulad nung huling ginawa ko o mga nagawa ko na or nagawa ng iba na magkakaroon pa ng comparison. So ako talaga, every time na meron akong gagawin, talagang ultimo yung lines, iniiba ko talaga. Basta na dun yung gist. Alright. Meron ka bang role in mind na gusto mong gawin na hindi mo pa talaga nagagawa, or let's say napanood mo, even in Hollywood, even in sa local, meron ka bang role in mind na gusto mong gawin, na sana gusto mong gawin? Actually, yung mga nabanggit ko noon, I think a decade ago, na nagawa ko na yung ibang... Nagawa mo na. Ano nangangalan sa akin enhancement na lang. Inaano ko na lang talaga, ano na lang talagang nag-exert effort lang ako para lang mas lalo kong mapaganda yung role, yung character na naaayon din sa gustuhan syempre ng at first yung producer at yung director. Kailangan magustuhan rin nila. Hindi yung basta ako lang yung magde-decide para sa sarili ko. Nire-relay ko naman sa kanila. What about the people that you want to work with? Either leading lady or then or the new ones, the younger ones? Yun yung ano ko yun yung naging ano ko sa sagutin ko na lang tita, kahit hindi ko masyado naintindihan yung iba sinabi mo kasi choppy ang sa akin kasi hindi ako yung tipo ng artista na kahit sino iparis mo sa akin kahit sino ang i-partner mo sa akin, hindi ako namimili, either bago or veterano or kahit sino, basta para sa akin kung ano yung character ko, yung role ko at binigay sa akin project, gagawin ko. Hindi ako mamimili. Hindi ako kasi nanggagaling yun sa taas . At kung bigyan man ako right na mamili ka sino gusto mo leading lady, sa kanila ko pa rin pinapaubaya. Kasi kayong tignan nyo. Kasi ako isang matalaan lang ako isang view lang ako kung kayo, marami kayo, malalaman nyo kaagad magsama-samang diskarte nyo, ang decision nyo na kung sino yung nababagay para sa akin. Sino yung dapat. Sa mga younger ones na napanood mo is either recent TV or sa films din, meron ka bang nagustuhan na sana makatrabaho? Gusto ko makatrabaho. Tita, isa lang po isasagot ko dyan kung sakasakali man po maitanong din po sa akin ng mga ibang kasama natin sa industriya sa media people na kung gaya, ako po hindi po ako mamimili. Okay. Kahit sino po dumating, sino po makatrabaho. Yun po. Thank you, Jay. Good luck. Basta't makakatulong at makaka-jamming ko talaga sa karakter na gagawin namin. Yung ma-execute namin na maayos yung bawat character namin. Alright, good luck. Salamat po. Okay. Thank you. Thank you so much, Maring Leia. And of course, I'd like to announce again the first 5, although nauna na si Maring Leia. We have Junel Istiliore, Kate Adahar, Alan Sancon, and Jay Felipe, and to be followed by Don Sermino. Simulan muna natin kay Junel Istiliore ng Cinema Bravo. Please come in. Yes po. Good afternoon po, Tita Esther. Good afternoon, Hello Junel. po. Congratulations po and welcome, Sir Jay. Ay, salamat po. Bali, ang question ko po, matagal, more than 2 decades, 3 decades na kayo sa industry. Ano yung pinaka tumatak sa inyo na lesson sa pagiging isang artista? Tumatak? Ako nung pumasok kasi ako ng showbiz, parang ang sa akin, yung lesson na yun, ako mismo ang nagtatakri sa akin sa sarili ko mismo. Ako, artista lang ako na i-consider ko sarili ko, artista lang ako pag ako nasa harap ng camera. At once na wala na ako sa camera, simpleng tao na lang din ako, normal na tao na nakikibagay o nakikisama sa mga tao. Wala doon sa mundo ko. Kasi yun ang mas gusto ko . Sa akin, professional lang yan, trabaho lang. Yung pagiging, yung lesson, kailangan lahat, bluntly saying na kahit siguro na hindi may sinasabi silang hindi lahat mapiplease mo. Kahit hindi masyadong maganda yung vibes nyo,
makisama ka na lang. Makisama ka sa lahat. Artista, basta nasa loob ng mundo ng showbiz. Artista, media, boss, or whoever, o talent, or basta yun lang, pakikisama. Yung pinaka-importante. Yun ang nakita ko. Kasi hindi lahat. Paano mo naman minamanage kapag hindi mo na nagugustuhan yung experience mo sa mga katrabaho mo? Tahimik lang ako. Then what do you mean? Sa mismong oras ng trabaho, sa eksena, or along the, kuwari, nasa loob lang ng tent? Ano yung moment na yung sinasabi mo? Siguro sa shooting or sa taping, kapag hindi mo na nagugustuhan yung ugali sa likod ng camera. Wala, tahimik lang ako. Tahimik lang ako. Hindi ko kukomprontahin, bala ka. Basta gawin na lang natin ang trabaho natin. Basta hindi lang makaka-apekto sa trabaho namin. Well, wala naman akong isang beses lang ako naka-experience ng ganun. Pero the rest wala. Wala naman. Okay naman. Moving forward, meron ka ba bang ibang facets na gustong magawa? Hindi lang sa pagiging artista, siguro sa likod ng camera naman. Ako, yung pagiging mabuting asawa, pamilyadong tao. Ayun, yung matapos ko yung obligasyon ko para sa mga anak ko. Meron pa akong pinaka-youngest, yung 2 years old ko. Yun ang fulfillment ko sa ano. Kasi yung sa field ko naman as an actor, as an artist, kahit papaano meron naman akong na-fulfill na para doon sa side na yun eh. Yung sinasabi ko palagi, nasabi ko na rin ito before, na yung mga sinasabi nila mga award. Ano yan eh? Hindi naman, it doesn't mean naman porque nakakuha ka na award, graduate ka na. Hindi natatapos yung pag-ano. Kasi iba-ibang karakter, iba-ibang role, iba-ibang paano mo gamitin yung bibigay sa'yo. Role or character. Maraming salamat po and looking forward to seeing you more. Salamat po. Thank you. Salamat po. Cinema Bravo. Thank you so much, Junel. And of course, this time, bago natin tawagin si Kita Dahar, let's call in Don Sermino ng Abante News Online. Don G. Ayan, Tita Aste, kasi kanina naka-ready na talaga eh. Pero anyway. Sorry, na-jumble. Ayan, Jay. Congratulations, Jay. At least, ngayon pa lang sigurado na agad na magiging maganda na naman ang next chapter ng career mo. Pero Jay, gusto ko pala. Pag-agad natatakot ako sa'yo doon eh. Wala. Mas mabait ang question ko. Alam ko naman. Parang dito kasi ilan lang naman talaga kaming nasubaybayan. Karamihan kasi mga bago na. Ayan. Pero Jay, ikaw, ano bang pwede mong sabihin kasi ikaw, marami ka nang nakasabay, marami nang nauna sa'yo, nawala ng career eh, nawala na sa showbiz. Diba? Pero ikaw talaga, parang dire-diretso lang ang career mo eh. Hanggang ngayon, nandyan ka pa eh. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila na naging diskarte mo talaga para at least yung Jay Manalo na pangalan hindi nawawala? Actually, una sa lahat, no, i-rephrase ko lang yung nabanggit mo na yung mga nakasabayan kong iba, naging desisyon nila yon para maging maiba lang, baka malay natin na ayaw na nila sa pag-showbiz or mayroong mga ibang rason, yung katulad ng isang kaibigan ko na nagpunta ng Canada kasi gusto niya maging makasama pamilya niya. Kaya iniwanan niya na yung pag-showbiz. May kanya-kanya namang dahilan kung bakit nawala rin sa showbiz. Ako rin naman dumating rin sa point na gusto ko rin na mga ibang bansa na lang. So it means iwanan ko na rin yung pag-showbiz. Okay. Diba? It just so happen na may mga naging balakid lang kasi dahil sa amin ng wife ko na reggae, mga ganon, yung mga mahirap ibiyahe. So, wala, sabi ko, parang dito na talaga akong inilalagay. Sabi ko, ayusin ko na lang, diretsuin ko na lang, mag-focus na lang ako. Ang sa akin lang, hindi ko kailangan na, alam ko naman sa sarili ko na hindi po ako nagbubuhat ng dambang ko.
na siguro naman may mga tao na, baka si Jay, pwede yun. Baka si ano. Kaya sa akin, hintay-hintay lang ako. Waiting lang ako. It's a waiting game eh. Ito naman trabaho namin sa waiting game. Hindi naman kami, literally speaking, pati kahit na nasa set ka na, may trabaho ka na, waiting game ka pa rin, di ba? So sa akin, ano na lang, pinagtuunan ko na lang ng pansin na basta ako, katulad ng sinabi ko kanina, sa camera ko, artista ako. Pag wala na, pamilyado ako. No regrets, Jay, na hindi mo tinuloy yung plano mo dati na mag-abroad na rin? Hindi na. No regrets? Ngayon, pag tinitignan mo yung buhay mo, walang pagsisisi? Wala. Wala akong dapat pagsisiyan dahil una sa lahat. Ako sa akin, ang masayang-masaya ako dahil kasama ko pamilya ko. Yung sinasabi nila na nung nangyari yung lockdown, yung nangyari itong pandemic, ngayon mo na-realize na may family ka, na-realize na dapat naging close ka sa family mo. Well, sa akin, hindi pa nag-pandemic, na-realize ko na nung pa yun. Hindi ko kailangan mo pandemic. Dumadami. Na-realize ko yun. Dumadami kasi sila. Dumadami. Last na lang. Yes. Dumaan ka din naman sa pagiging pasaway na artista, di ba? I am. Actually, ako kasi ang tipo ng tao na sinasabi nilang pasaway. Teka muna, sige. Ano muna natin yan? Ilinawin mo muna yung pasaway na iba-ibang klaseng pasaway. Pero syempre, pasaway lang siguro sa... Hindi, unang-una, controversial na artista ka. Parang lahat ng kilos mo dati, nababantayan ng press, huling-huli ng press. Yeah. Yan, isa yan. May mga pinagdaanan kang gano'n. Pero ikaw, paano mo na-overcome lahat yung pagiging pasaway? Lahatin na natin ang klaseng pagiging pasaway. Hindi ko nga na ito. Hindi ko lang sure kung naging unprofessional kang artista. Yun ang gusto ko linawin. Oo, kasi parang wala naman akong yung parang nagwala ka sa set, umalis ka, nag-walk out ka. Wala naman ako masyadong naririnig ng mga ganon. Well, sabihin ko na sa iyo Doon, sa mga kasama natin na nakakarinig dito, ginawa ko yun, yung sinabi mo. Nag-walk out, nagwala. Yung kasing, tapos yung salitang unprofessional, gusto kong ipalinaw sa mga tao nagsasabi kung ano yung pagiging unprofessional to professional. Di ba? Kasi tinanong sa akin yan dati, ano ba ang pagiging professional? Yung bang kailangan on time ka pag nandoon ka? Or yung na-execute mo na maganda o maayos yung trabaho mo na hindi ka na ano ba sa kanila? I-define nga nila kung ano yung pagiging professional to unprofessional. Hindi na naiguguluhan ako eh. Kasi ako sa akin, yung sinasabi mong nagwala, nag-walkout, experience ko, hindi ko nababanggitin kung saan sa network, kung sino nakatrabaho, wala. Okay? Experience ko lang. Okay? Jay, alam ko naman na ikikwento mo yan kasi sinabi ko lang na wala ako nababalitaan pero alam ko na. Share ko lang 8 o'clock all time. 8 o'clock ng umaga nandun ako. Kung ikaw nasa posisyon ko, kahit sino man sa atin, kukuhanan ka 4 o'clock, 4:30 in the morning the next morning na nandun ka lang sa set, sa location. Na isang eksena lang. Isa lang ang eksena mo. Multo ka pa. So, experience. Ano mapipil mo? Baka mga ilang oras pa lang umalis na ako. Baka gano'n na. Ako hindi nga eh. Well, ako naman, nagpapasalamat ako. Libre yung umagahan ko, tanghalian ko, dinner ko, midnight snack ko. Pero, come on, sa buong araw, bumagapon na yun, marami pang pwede magawa sa bahay. Kung kukuha na mo lang pala ako ng gano'ng madaling araw, pinabalik mo na lang ako ng madaling araw. And, well, ito natin pahabain. Sige, ano pa yung tatanong? Pero ngayon nga, okay na, kahit wala ka nang nararanasan na gano'n. Wala naman. Kasi, ewan ko, kung yun ay pagsubok ng kung gaano kahaba ang pasensya mo, kung paano ka makisama, paano ka makibagay. Hindi ko alam kung pagsubok ba yun eh. Kasi, o paano ko kuhanin ang respeto na manggagaling sa kanila, na paano ko, sabi nga nila, di ba, you have to give respect to gain respect. Paano naman kung hindi na sa kanila nanggagaling na yun? Wala naman sila narinig sa akin. Ako nag-walk out lang, nakuha na lang, tapos na, cut. Okay. Hindi naman ako nag-walk out. Pero, yung suit kong galing sa kanila, ginano ko, sinira ko yung botones, tapos lumabas na ako. Tinapong ko lang. Wala naman sila narinig sa akin. Pero yung gesture ko, di ba, yun yung maaaring pa pwedeng masabihan nila ng quote and quote. Tama?
Alam mo, tao lang tayo. Pag alam nating mali, na ipaglalaban natin. Minsan, kung hindi naman natin kailangan ipaglaban dahil haba lang ang usapan, tumatahimik lang. Ako mostly ganun lang. Tumatahimik lang ako. Pero yun nga, wala ka namang record na yung parang lumayas ng walang dahilan or wala ka namang mga ganon. Hindi naman namin nabalitaan na biglang hindi ka na lang sumisipot sa shooting kung ayaw mo or yung mga ganong tipo. Ay, hindi ko At gagawin. one thing naman kasi sa'yo, Jay, parang yung pangalan mo, Jay Manalo, tsaka yung kaya mo i-contribute sa showbiz. Parang so far, walang masyadong ganong kaliga. Kaya siguro talagang pag may mga ganyang characters, sa'yo talaga binibigay. Kasi nga again, nawala na kasi yung iba. Yung iba napabayaan yung sarili nila. Unlike you, kahit na, aminin natin, sabay-sabay naman tayo nagkakaedad. Pero na-maintain mo naman Congratulations and nagpipiling lang. Diba? Nagpipiling bata lang. Thank you, Don. Thank you. Thank you so much, Don G. And of course, bago natin tawagin si Kate Adahar, please stand by MG Felipe, Alan Sancon, Ana Pingol, and Laika or Leo Bucas. This time, let's have Kate Adahar ng Random Republica. Thank you, Tita Aster. Good afternoon po, Sir Jay. Congratulations. Pag magpapakwento po yung mga baguhan sa inyo ngayon, ano yung malaking kaibahan ng pag-aartista noon at ngayon? Para sa inyo. Depende kung nasa TV ba o nasa movie. Parehas sa yung mas mahirap yung sa amin noon, sa panahon noon. Kasi maraming kompetensya eh. Ngayon kasi ang nakikita kong kompetensya ngayon yung recently lately bago mag-pandemic. Yung bang meron silang i-groom. Kasi sabihin na natin sa network, tapos may go-groom din sa kabila. Yun ang pinagsasabong na lang nila eh. 'Di ba? Tapos yung mga iba, nilalagay-lagay lang muna dyan sa mga at the back of the bida ka na lang muna. Once na nakitaan ka ng potential, saka yun ang labanan. Eh sa amin noon, minsan pinagsasabay-sabay kaming lahat eh. Kumbaga sa matira matibay ang labanan eh. Kung sino ang tingin ko mas mahirap lang ng konti yung sa amin. Noon. Talagang medyo mahirap. Sa ngayon, pag sa gwapo, maganda, artista ka na eh. Sa panahon ngayon well, sana wag mo magagalit sa akin ng iba. Pero yun ang napansin ko lang. And kasi naging po kayo, private sa personal life. Ano po yung naging involvement ng wife nyo sa career nyo? At yung mga anak nyo ba hindi nagpapahiwatig na gustong mag-artista? Sagutin ko muna yung huling tanong mo. Ako wala kasi ako ini-encourage sa mga anak ko na mag-artista. Para hindi ma-defocus yung kanilang gusto ko na mangyari sa kanila makapagtapos. Di lang naman yun. Lahat naman, kahit sino naman parents yun ang gusto mangyari para sa mga anak nila eh. So yung participation naman ng wife ko sa akin, minsan siya pa yung parang talagang tumatay yung manager na or magre-remind sa akin or minsan pagagalitan ako diyan, sermonan ako na anong oras ka may mga ganong punto. Sa mga text, lalo na sa text, ako meron ako sakit sa text na babasahin ko tapos hindi ko aanin ko anong oras. Pupunta ako sa location. One time may nangyari sa akin, tumunta ako ng 8 o'clock in the morning na sa location. Tapos yung director nakita ko, ba't nandito na si Jay? Yung pala 8 p.m. pala yung nakalagay doon sa text. Hindi ko naman binabasa na maayos. Umuwi ako. Basta malaki. Basta tulungan kami. Kasi alam naman ng wife ko na ako pag nagtrabaho, doon ako sa trabaho, hindi niya ako inabala dahil nga alam niya na trabaho yun. At once na wala na ron, pamilyado na uli akong tao. Simpleng tao. Thank you and congratulations po. Maraming salamat. Kate. Thank you so much, Kate. And this time, we have MG Felipe ng TV Patrol. MJ. Hi, Jay. Hi, MJ. Kamusta? Oh my God. Alala mo ba yun nung pumunta ka ng birthday party ng anak ko? Actually, I know, ang mga naalala ko pa yung habang nagkakwento si Leo, si Don kanina, nagkakwentuhan kayo. Naalala ko din na parang
nung time ko din sa The Buzz noon, suking-suki din si Jay sa mga issue namin noon sa The Buzz. Grabe. Oo naman. Pero Jay, ang gusto kong malaman from you is, may nakikita ka ba sa mga bagong artista ngayon na parang nakikita mo ng parang, ay parang ako to dati. Siguro yung passion, yung fire, yung acting, I don't know. May ganun ba? Unang-una sa lahat, no? Sabihin ko lang, no? Ako sa akin, hindi kasi ako nanonood ng local. Hindi ako pala panood ng TV. Kahit sarili ko, hindi ko pinanonood. Once na nakatrabaho ko, doon ko lang masasabi na merong, okay to Mm-hmm. May ano to. Doon ko lang masasabi kasi nakatrabaho ko na. Right. Pero yung panonoorin ko lang, iba kasi pag nakakatrabaho mo nakakasama mo Kasi hindi lang naman about sa acting yun. Yung paano rin makasama sa mga tao, sa mga katrabaho. Yun yung kabuuan ng lahat ng yun. Hindi yung basa-basa na sinasabing, napanood, magaling yan, mahusay mo. Mahusay ba makisama yan? Mm-hmm. Di ba? Mahusay ba makibagay sa kapwa-artista niya yan? Meron taong ganon, di ba? Sikat na sikat. Pero marami ako naririnig na hindi siya magaling makisama sa kapwa-artista. Well, sa blind item. Alam nyo na yan, sigurado. Hindi. Ano lang naman yun? Ano lang kidding side? Well, ako sa akin, basta pag nakatrabaho ko lang, doon ko lang maano. Meron. Maraming may lalim, may depth. Yun nga lang yung sinasabi ko, hindi natutugma ng pakikisama. Meron ako nakikita. Yung isa, nakatrabaho ko sa isang network. Yung hindi mo network. Kasi tagal ko yun ang huling-huli kay recent lang sa GMA. Yung isa ako nakatrabaho doon. Actually, dalawa to. Yung isa nakatrabaho ko ron, hindi pa siya sikat. Nag-uumpisa pa lang siya noon. Lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Sir Jay, salamat po sa inyo. Yung lahat ng sinabi niyo sa akin noon, ginagawa ko ngayon. Tama yung sinabi niyo sa akin. Basta't gawin ko lang yon. Basta't pag ako nag-umpisa ng trabaho, makisama na maayos, panatiling nakatapak ang paa sa lupa, makikita ko ang itsura ko sa billboard. Yun ang unang-unang binanggit niya sa akin, nilapitan niya ako. Hindi ko babanggitin kung sino artista to. Nagkatotoo yung sinabi ko sa kanya. Anyway, mag-umpisa pa lang siya mag-artista noon. Merong isa ng mga artista, may depth din, magaling din. Kaya lang, hindi ko siya nakikitaan magaling makisama. Not because hindi niya ako in-approach. Ako pa nag-approach sa kanila. Ako naman ganun ako sa set Lahat ina-approach ko lahat ng ano. Pero once na nakitaan kong medyo aloof ka sa akin, hindi ako titigil. Mm-hmm. Saka natin malalaman kung bakit. Di ba? Ako kasi ang pakikisama kasi pinaka-importante sa lahat. Pag hindi ka kaya pakisamahan ng taong gusto mo pakisamahan, lumayo ka na lang muna. Dumistansya ka. Tama. So, ano pa ang tanong mo kaya, Jay? Hindi, doon ako natutuwa kasi nga, yung mga kagaya nyo, Jay, kayo na yung merong mga nuggets of wisdom na nai-impart sa new generation of actors today. Diba? Parang kayo na yung nagbibigay ng mga tips, nag-warn sa kanila kung ano yung mga dapat, hindi dapat. Kaya I was kind of curious kung meron bang ganong effort minsan yung ibang nakakatrabaho mong bata na lumapit at magtanong sa'yo. So, ang sa akin sa ngayon kasi sa TV kasi sa TV kasi may mga may mga anong tawag doon, yung mga nagga-guide na para sa mga usually sa mga bago, may nagga-guide sa kanila para sa acting. May mga mentors, gano'n. Oo, may mga gano'n na sa sa bawat network So ako, sa akin naman, pag ako nakatrabaho ko, naka-eksena ko na, nagbibigay din naman ako ng guidance, especially pagka ako nga rin napansin na, ulitin mo yung gano'n. Kahit pa paano, bubulong ako. Pero hindi ko sasabihin ipapakita sa ibang tao ko na, ibubulong ko lang. Hindi ko kailangan baka mamaya masabihan pa akong, bakit? Marunong ka ba kumain? Papahiya pa ako. Sagutin mo ng oo. Pero yun lang, nakakatuwa, Jay, na na parang you're still with us, di ba? Doing your
the thing that you love to do, and excited ako for the next phase of your career with with Viva. Thank you, Jay. Thank you, Tita Aster. Salamat po. Thank you, MJ. Thank you, MJ. And of course, this time we have Alan Sanco ng Stars Photo Vids. Alan, please come in. Hi, good afternoon, Tita Aster. Good afternoon. Hi, good afternoon, Jay. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon. At tanong ko lang, Jay, parang parang isa ka sa mga artistang may magandang career, tapos may magandang family, 'di ba? Ano ba yung sekreto of staying ng matagal sa showbiz? And ano yung sekreto mo rin being a family man, kung bakit naging successful on both career and family? Ano lang, sa work, yun nga, wag mong basta wag mong ilagay sa utak mo na kahit na wala ka na sa work, on off camera, na ikaw ay isang artista. For example, ako as Jay Manalo, kasi was sa paliwanag ang explanation ko para do sa on camera, kasi kung Jay Manalo ka, hindi mo magagawa yung karakter. Kung ang karakter na ginagawa ko ikaw, pangalan mo mismo, kailangan ako maging ikaw. Sa off-camera naman, pag wala ka na sa camera, huwag kang mag-feeling artista. Kasi tanda mo, trabaho lang yan. Profession lang yan. Sorry nag-aano lang ako. Tutulong ako, charge lang itong baka mamatay yun. Para pag nasa bahay ka na, hindi ka, alam mo na ikaw ay ibang tao na, nasa normal life ka na, ikaw ay kapili na ng iyong pamilya. So magampanan mo yung ikaw naman na bilang ama, bilang asawa, bilang pamilyado. Yun yung sekreto. Basta lahat ng bagay, wag mong ilalagay. Lahat ng bagay na alam mong iniisip ng ibang tao o alam mo sa sarili mo na iyong ka, huwag mo masyadong ilagay o sa pag-iisip mo. Parang napanood ko yung yung huling yung performance mo dun sa Anak ng Macho Dancer. Ang galing mo pa rin, 'di ba? Kahit kontrabida ka doon. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga, ikaw ba kasi parang nagsimula ka as ganun din before At your age ngayon, kung may magandang offer at magandang script na merong medyo daring yung pagganap mo, are you still willing to do that at your age ngayon? Kung may maganda namang story at script? Graduate ka na sa ganun. Hindi naman. Sabi mo nga, magandang script, maganda storya. Kailangan ang pinakamaganda sa akin yung offer. Yun lang, di ba? Dapat talaga. Yun lang. Kasi sabi mo nga, graduate na. Pwede naman natin master yan. Last na lang, Jay. Last na lang. Nauuso ngayon yung yung mga May December love affair na story sa sa pelikula or teleserye, 'di ba? Yung parang mai-in love ka sa mas younger than you, 'di ba? Parang ganoon. Ikaw ba parang willing ka ring tumanggap ng ganong klaseng na medyo mas mai-in love ka sa mga mas bata sa iyo? And then yun, medyo may intimate scene. And then kung sakaling papayag ka sa ganon, sino yung nakikita mong younger leading lady that you want to portray, yung may in love ka na younger than you? Una sa tatanggapin ko kasi sa akin trabaho yan yung sa pagpili, katulad nga na sinabi ko na kanina, na hindi ako dapat mamili kasi sila ang makakita ng sino na babagay para sa akin. Parang yung mga nagawa ko lang before, yung may mga baguhan, pinapartner sa akin, may mga ibang mga gustong ilo-launch ng nag-start yan sa Viva, and then sa ibang production na nilo-launch nila, pinapartner sa akin, and then nag-hit naman kahit paano na ko naman, na-achieve naman namin yung goal namin na mapakilala yung ilo-launch na yon. So sa akin, hindi ako mamimili. Yung sa ganong eksena kasi hindi ako siguro na lang,
Gagawin, ako para sa akin, oo ko. Gagawin ko. Pero kung meron dapat na konting dagdagan ng konting o bawasan ng limitasyon, yun na. Yun sa akin. Oo ko, gagawin ko. Gagawin ko. It's as a professional, gagawin ko. Thank you, Jay. Congratulations. Salamat. Looking forward to your project sa dito. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Alan. And of course, this time we have Ana Pingol ng Pika Pika. Ana. Hi, Ana Jay. P. Hi. Lakas maka-throwback. Wow, 90s. Relate. Pag-ilinaw ng mga issue, taon ng binilang. Anyway, Jay, syempre nagsimula ka nun, nagpapasexy and all. Kailan mo dinesisyon sa sarili mo na seseryosohin mo to at ito yung may career dito, pwede kong gawing hanap buhay to. Yung ganon, kailan yung realization na yun? What do you mean? Sa trabaho? Seryoso ka na ba agad nung nagsisimula ka? Or Hindi. Ayun, kailan dumating yung point na gusto kong maging aktor talaga? Siguro nung after 5 years or tama mga more or less to 5 years. Kasi ang pinupurso ko talaga noon, kung matatandaan mo, kung alam mo na basketball talaga. 'Di ba? Isa pinagpapalit ko ang basketball kaysa sa shooting at taping. Hindi ako ate ng taping o shooting. Sabihin ko lang makapag-basketball lang ako. Yun yung dati kong talagang gustong gawin. Well, yun. And then nasasabi naman nila na pwede ka pang may ball, pwede ka pang mag-improve. So, yun, naggaano lang sa akin yun, insert lang sa mind ko yun, sige lang. Pero hindi ko akalain na ganun pala. Doon rin pala talaga ako mapupunta. Pag ang inano sa akin kasi parang ako kinaltokan siguro ako ni Lord eh. Oy, isang career lang ang tahakin mo. Kasi magkakontra yan, basketball at pag-artista. Sa basketball, di ka pwede magpuyat. Sa pag-artista, puro kapuyat. So yun, na-aksidente ako sa basketball, sa tuhod. Sira tuhod ko. Yun, siguro, yun yung panggising sa akin. Mamili ka na lang kung alin dyan sa dalawa. Okay. Doon ako na nagbukas yung mind ko. Kasi dito na lang ako. Kung di ka na-discover ni Ray Cañete nung araw, ano kaya ginagawa mo yan? Nagba-basketball ka nga. Tingin mo? Actually, noong panahon na nagkakilala kami ni Ray, naroon ako na-drop ako sa US Navy. Naiwan lang ako ng barko. 1992. January 30, birthday ko mismo. Naiwanan ako ng barko sa Subic. So talagang meant to become maging actor. Oo, yun nga eh. Actually, mga ilang buwan ko rin iniyak yun. Kasi tagal kong in-apply yun, US Navy. Tapos biglang naiwanan ako ng barko. Sa Manila pa ako. 8 o'clock kailangan sa formation. Nasa akin pa yung draft list ko ng US Navy. Draftee ako ng US Navy. Grabe. Tapos tawag dito, how will you para kasing ang sweet mong tatay dun sa mga anak mo. At ang gwapo-gwapo ni Jago ba? Jago. Ayun. Can you describe to us kung paano ka maging tatay sa bahay? Ikaw ba ang taga-disiplina o ikaw yung maloko tapos si Mrs. ang taga-disiplina? Actually siya ang taga-disiplina. Hindi ako nakikialam. Pero pagka yung kung meron ng sasabihin niyan, sige, sabihin ko, susumbong ko kay Dad. Ako naman kasi hindi ako namamalo eh. Susutut lang ako, titignan ko lang. Ayan, anina nila. Makikinig naman sila. Or ako yung makikipag-usap. More on ako yung nakikipag-usap. Kung nagagalit yung si YP. Sabihin ko, mama, ano problema? Kami pambisam ng mag-aanuhan eh. Mag-aano. Sabi ko, relax ka. Diyan ka lang. Ako na makikipag-usap. Okay? Ganun lang ako. Hindi, ayoko ko, pinagdaanan ko kasi yung palo eh.
Pinagdaanan ko kasi yan. So, ayokong pa ano yan, yung iparamdam sa mga bata tapos gagawin lang nila sa mga anak nila. Hindi mababago. Cycle lang yan. Ayoko talaga nun. Kasi alam ko pakiramdam eh. Alam ko pakiramdam. Ikaw si good cop, singitis ang kontrabida. Hindi naman. Minsan palitan kami. Kasi alam mo naman pang mga bata, medyo di ba? Ako naman yung pagka nagsalita lang ako, like for example, nagbanggit ako ng meron siyang pag nagbanggit siya pag sinabi kong Riona, ganun lang. Baga sa ina-acting ko lang, yung bang i-modulate mo yung boses mo para lang, yung bang sa boses pa lang matakot na. Hindi ka na kailangan tumayo o gumalaw. Ganun lang. Ganun mga ina-acting mo na lang kung ano yung ginagawa mo sa parang, na-adapt ko pala rito, okay na to. Yung Apat na yun, no? Di ba? Sorry. Susundan pa ba? Ano na? Wala na. Tali na. Actually, yung namin, hanggang 8. Kaso ayoko na, naawa na ako sa asawa ko eh. Kasi puro cesarean. Puro CS. Yung last 2 naman namin yung last 2, meron namang 6 years gap each. Anyway, nice to see you, Jay. Oo naman. Nice to see you. Ali, matatapos na tong ating pinagdadaanan ngayon, magkakasama at magkikita-kita ulit tayong lahat. Okay. Nice to see you and nice to see you. And welcome back pala. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much, Anna. And this time we have Laika or Leo Bukas ng push.com. Please stand by, Matsuzara and Nel Navarro. Laika. Leo. Yes, tita. I'm here. Okay, let's move. Okay, you're there. Okay. Talagang nasa background mo yung push, ha? Okay, Laika, go ahead. Jay. Leo tomorrow. Oo. Hindi ko lang yung subject ng tita kung sino yan. Naisip mo ba ngayon natatagal ka ng Leo. Palagi ko mahina ang signal ni Leo. Leo, balikan kita, Leo. Hindi na Leo bukas, ha? Leo sarado na. Habang naayos Leo, are you there? Okay, balikan natin si Leo in a while. This time we have Matsuzara ng La Quachera Lovers. Hello po, good afternoon. Matt, please come in. Good afternoon po, Tita Astor. Good afternoon, Sir Jay. Good afternoon po. Question ko po, out of all your movies and projects po, ano po kaya yung pinaka-memorable nyo pong pelikula para sa inyo at yung pinaka-paborito nyo po at bakit? Memorable, syempre, yung kahit saan ako mapunta, kahit sino makaharap ko, sinong ko, babanggitin na lang basa-basa. Tatay mo wala, mga ganun. Syempre, yun ang memorable. Ako naman sa akin, lahat naman ng ginawa ko, ginagawa ko na maging memorable sa lahat para maging markado. Wala naman akong pinipili. But mostly, syempre, lahat ng mga nagawa kong movie, pelikula, mostly sa Viva, yun yung mga medyo talagang markado for me. Next question ko po, pinaka-favorite nyo pong naging leading lady? Ano ko favorite? Wala, parang lahat favorite ko eh. Lahat parang para safe na lang ha. Pero ako sa akin halos lahat naman ng nakapartner ko eh. Hindi naman ako tipo ng tao na pwede palitan or hindi. Kung meron kaming hindi masyadong naging banding, ako yung gumagawa ng parang para magpanlalo. Para lalo maging maganda yung kalabasan sa screen ng aming eksena. Wala man ako pinipili. Lahat naman sa akin okay. Okay sa akin lahat. Okay po. Thank you po and thank you po, Tita Astor.
Thank you. ang tipid ni Matt. Okay, this time we have Nel Navarro ng Tempo. Babalikan ulit natin si Laika kung bumalik na siya. Nel, please come in. Hello, Jay. Alright. Hi, Leo. What happened to you? Hindi, si Mel. Si Mel. Si Mel. Ay, Mel. Kasi may nakalagay sa akin dito, Leo eh. Sorry. Ay, Mel. Okay. Babalikan natin si Leo kasi nagkaka-problema. Mel. Balikan na natin si Leo. Ako muna. Ikaw muna. Siyempre. Oo. Kasi noong pa kita kinukonvince na magbalik Viva ka na. Bakit finally, ngayon ka lang nag-decide? Actually, nung nagsasabi ka sa akin noon, kausap ko na sila Ma'am Veronique, sila Boy. Nahinto lang, natigil lang yung pag-uusap namin, yung communication namin. Kasi nung nag-lock-in kami, yun, natatandaan ko sa may Alfonso Cavite, Tagaytay, for almost a month. Ang hina na signal. Wala signal. So, wala kaming way para makapag-usap. Communication. Oo, tapos wala na, hindi na nadugtungan yun, hindi na nasundan yung pag-uusap namin kahit na nung natapos na lock-in namin. So, parang iniisip ko, di ba, nabanggit ko nga sa'yo, ewan ko kung nabanggit sa'yo ko ba nabanggit or ano. Na parang sabi ko, sige, kung ganyan, kung itatakbo ng aking darating siguro sa point na, wala na, mag-retiro na lang ako. Mag-concentrate na lang ako sa pagiging family man. So sa pagbabalik mo sa iyong dating tahanan, syempre, meron bang parang condition na or mga parang special request kay Boss Vic o kay Miss Veronique? Siguro darating na lang yun kung wala naman so far wala naman. Pero yan naman ako sila nagsilbing magulang ko na parang kinukuha lang uli nila ang kanilang anak. Yan lang naman yun . So mapag-uusapan naman yan. Darating naman tayo siguro sa point na. Ikaw ang prodigal son ng Viva. Anyway, kasi 2 dekada ka na, more than 20 years. Ang dami mo nang pinagdaanan, award-winning actor ka na. Pero looking back, yung throwback lang, ano yung mga frustrations mo bilang isang artista? Ito ba related sa showbiz? Showbiz. Frustration sa buhay? Career. Sa career? Pwede rin personal. Well, sa personal, yung pagiging basketball player, tapos saka yung gusto ko maging US yun, sa Navy. Pero sa career ko, wala man akong frustration. Ang nagbibigay lang sa akin ng frustration, saka yung depression, yung sa mga ibang taong nakakasama at nakakatrabaho ko sa showbiz . Yun lang naman yun . Ako wala akong problema sa ginagawa ko. Ako kasi kung ayaw sa akin ng tao, isa lang ibig sabihin nun para sa akin. Nagiging competition ako sa kanila. Wow. Yun lang yun. Kasama ba doon yung halimbawa mga ikukwento mo sa amin? Siyempre, very vocal ka naman. Kilala ka naman namin birang napaka-prank ka at totoong taong artista. Kaya kang natumagal, di ba? Kasama ba doon yung pagbabarat sa talent mo? Sa sa stage mo, sa stature mo as an award-winning actor? Aminin? Oo naman. Okay. Oo naman. Kasama yun. Kasama yun. Kasi ano ba naman yung pinaghirapan mo for so many years tapos parang nabaliwala lang. Kahit hindi lang naman siguro sa akin, para din sa iba. Pangkalahatan. Pangkalahatan. In general. And then, napaka-honest si Jay. Isa pang trivia lang, baka hindi lang alam ng iba nating mga kaibigan. Isa kang Netflix addict. Netflix lover ka, di ba? Tapos parang na-mention mo sa akin dati na nangihinayang ka sa pelikulang Pilipino kasi hindi tayo nakakasabay sa ibang Asian countries kahit magagaling ang artistang Pinoy. Ano yung hugot mo doon, yung pinanggagalingan mo doon? Siguro hindi dahil sa artista kundi pa hindi tayo nakakasabay. Okay. Sa mga writer. Kailangan kasi hindi natin parang yun at yun parang ang storya .
Pare-pareho. Oo, kahit pansinin mo sa TV, di ba? Napaka kumbaga sa predictable na yung mga ginagawa nila. Ay, mangyayari, ganyan ang ano niyan. Siguro, yun lang naman sa akin. Kumuha tayo ng alam natin na magiging tatak para sa ibang or sabay may suporta rin ng production. Gobyerno. Korean suportado ng Korean daw yun. Oo nga. Oo, ewan ko. Yun ang pagkakarinig ko lang. So feeling mo lang malaking bagay yung mundo ng showbiz feeling mo kulang sa support ang Philippine government sa ating pelikulang Pilipino? Hindi pa ba? Okay. Yun na. Last question, Tita Aster. Kasi alam ko marami pang magtatanong. Hindi, kasi si Jay, siyempre, bida kontra bida ka, di ba? Ano yung masasabi mo pag sinasabing sinusundan mo yung yapak ng isang Eddie Garcia na nagbida, nagkontrabida, pero so many years he's been there? Wala man akong dapat sundan na baka in honor of the name of my Lodi to Eddie. Tito Eddie. No, wala namang makakasunod sa yapak noon Iba yung Tito Eddie. Iba yun. Ang ano ko lang yung mga nabigay niya sa akin mga advices noon, yung mga nakikita ko sa kanya na paano siya makipagtrabaho sa mga artista, mapapagod, mapa-sophomore, mapa-veterano, paano siya magkaroon ng disiplina pag nasa set na. Ka-roommate ko nga yan sa China Nung ginagawa naman yung mga hindi ko alam kung anong gagawin ko i-share mo sa kanila yon yung aga matutulog, aga magigising. Grabe ka. Talagang disiplinado. Kaya yun, nakita ko na iba yung Tito Eddie. Iba yun. Idol. Okay. Congrats, Jay. Welcome back, Viva. Thank you so much, Len. And of course, the final question will come from Laika Bu, Leo bukas. Pero bago Leo yan, isisingit ko lang yung tanong ni Baby Hill kay Jay. Ano po? Jay, Apo. mamili ka raw. Joyce Jimenez o Maui Taylor? Coming from Baby Hill. Paano pili pong gagawin? Sa paanong ano po yan? Bakit po? Kanina siguro, baka related dito sa tinanong sa you earlier na doon sa mga nakatrabaho mo, sino ang parang naging mas malapit sa iyo? So yung mas gusto ko ulit makatrabaho po? Yung gusto ko makatrabaho po ulit? Alisa ka sa kanilang dalawa? Yun po ba yung ibig sabihin? Maybe in the past. Pwede rin kasi active pa rin naman ngayon si Maui and she's with Viva. Yeah, baka mamaya kasi hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Maui, magkaibigan lang kami. Yes, pwede. Oo. Meron. Pero, ano po? Hindi ko kasi maano po yung tanong sa ano po bang yun? Aspeto natin tinitignan yun. I don't know. Ayoko magdugtong. Hayaan mo na muna si Laika. Okay. Laika, please come in. Nawala yung signal ko kanina. Hindi ko alam kung bakit. Jane, na-imagine mo ba sa sarili mo, lalo na ngayon, na tatagal ka ng 2 dekada at mahigit sa showbiz, yung totoo? Kasi looking back. Looking back, kasi it's quite an achievement actually. Hindi ko inaasahan, ayokong asahan kung nandyan. Pero yung sabi mong hindi, tatagal ako. Yung nilalagay ko sa sarili ko, pinoposisyon ko yung sarili ko sa ganong, hindi, never. So hindi mo naging goal na 20 years ako sa showbiz, ganun, walang ganun. Walang ganun. Wala. Basta kung ano lang yung kung sumasabay lang ako sa, Wala. Ay, ganun. Una sa lahat, ayaw ko naman mag-artista Kaya nga, di ba? Dati. Nung pasok mo ba sa showbiz, alam mong mahusay ka ng umarte? Sino nagpa-realize sa'yo na, ay, nakaka-arte pala si Jay. Marunong pala siya. Of course, Viva. Kasi sila nagtiwala sa akin. Nakita nila ako nung unang ginawa ko yung ako naman,
yung unang-unang ginawa ko sa kanila, yung Gayuma, with Julio Maritoni, sino nga ba yung isang Amanda Page. Kasi bago wala si Amanda rin noon, ang time na yun. So, nung yun, tinignan lang siguro, at para sa kanila, parang testing water to kay J.O. Ako naman, okay, excited ako na, oops, kakaroon ako ng paycheck, ng trabaho, ng sige, natin. Ako, wala sa akin yung issue na, okay ba yung bang yung tawag sa ganun? Hindi ka conscious sa acting mo, parang gano'n. Hindi ka conscious. Yung personal launching movie ko yun sa Viva. Na ang sa akin lang, hindi ako yung tipo ng tao na okay ba yung acting ko? Tinatanong ko yung sarili ko, how do you call it? Yung mga ganung tipo na So ako, basta pinagawa sa akin, gagawin ko lang. Hindi ako yung masyadong sa sarili ko kung nagampanan ko ba yung Hindi. So gawin ko lang. Wala lang. Wala ko idea kung anong tama ba yung ginawa ko, nagawa ko. Ganun ako, hindi ako yung i-check kung i-validate na okay ba yun, walang ganun. Wala, hindi ako ganun. Hindi ako taong ganun tipo na kahit ngayon, kahit till now, ganun ako. Wala akong yung perfection. Okay ba yun, walang ganun. Ganun. Basta ang magsabi lang sa akin, yung nagtitimon. Sino may nagtitimon? Yung director. Diba? Last question, what if ayaw mo nga mag-artista yung isang, lalo na yung gwapo mong anak, what if one day, sabihin niya sa'yo na, Daddy, gusto kong pasukin ng showbiz. Pag promise ko naman na aayusin ko yung studies ko kasabay ng showbiz, anong magiging decision mo? No. No pa rin? Tapusin niya. Pag natapos, go. Ay, ganon. Kasi alam mo kung bakit. Sige. Kasi nadidifocus nga. Once na nakatikim na ng either fame or fortune, nawawala na yung focus sa pag-aaral. Diba? Alam mo ibig ko sabihin, maraming ganun eh. Maraming ganun. Meron namang iba na focus naman, hindi naman sinabing lahat, pero karamihan. Diba? Lalo na yung mga inumpisan sa young age. Diba? Nakakalimutan na yung kanilang urge, yung kanilang education. To finish the education. Ayoko nang ganun. Kasi ako sa akin nga eh. Diba? Lahat na ng klase ng trabaho, pinasok ko hanggang sa ito naging trabaho, hanggang sa nag-aaral ako, hanggang sa ito yung dumating sa point na nagsusuporta sa akin, nagsusuporta sa mga anak ko para makapag-aral. So, ganun lang dapat. Ituloy-tuloy ko na lang kung ano yung obligasyon ko. Kung ano yung aim ko para sa kanila. Hindi ka nakatapos, Jay, no? Ako? College. Nakatapos ka ba? One sem na lang ako, tapos na ako. Kaya so parang frustration mo on your part being a dad na yung anak mo, unang-unang selyuhan na dapat makatapos, no? Oh, yes. May mga natapos na ako, 5 na natapos kong college. 5 na yung napatapos mo? Oo. Yung anak ko na lang dito sa wife ko, yung 5. Yung panganay namin, first year college na. So yun yung wapo na ko. pwede mag-artista, di ba? So 4 na taon pa pwede niyang hintayin. Ay, hindi. Ano pa lang siya? Grade 10 pa lang siya sa Ateneo. Matagal pa. Matagal pa. 6 years pa. 6 years pa. Okay. So, ano yun? Sa mga anak ko, wala akong with my wife walang hindi mo nakitaan. Wala nagmana sa'yo. Wala akong ini-encourage. Wala akong nakitaan sa kanila. Yung isa ko lang, isang anak ko na pangalawa namin, sumasali kasi sa mga teatro sa school. Yung pangalawa ko. Medyo actress siya sa school, actress. May t-shirt nga sa actress eh. Sabi ko, ano yan? At yung theater play namin. Okay. Sige. Okay. Pero hanggang doon lang, di ba? Okay, thank you so much, Jay. Good luck. All right, thank you. Thank you so much, Laike. And of course, before we wrap up this press con, Jay, your final message, Jay, sa yung mga supporters, and of course, sa ating mga kaibigan from the media, and of course, the vloggers, yung mensahe mo.
Maraming salamat po. Una sa lahat sa aking mother studio sa Viva, ang aking talagang original na bahay. Nagpakilala po sa akin bilang Jay Manalo, hindi dahil po sa Viva, hindi po ako magiging Jay Manalo. Sa kanya nila po talaga ako nag-start. Sinasabi ko po to, hindi dahil ako ay kinuha uli nila, bumalik, yun ay totoo. Yun po ang katotohanan. Wala pong sipsipan dito. Tita Aster, maraming salamat sa iyo at ikaw naging tulay para matuloy ito. Sa ating mga kaibigan sa press, maraming salamat po sa inyong mga magandang mensahe, sa inyong suporta at sa patuloy na pagtitiwala po. Umasa po kayo na sa akin po pagbabalik dito sa Viva at kung ano man ang proyekto, ever since ako po hindi ako namimili ng mga project na binibigay sa akin. Ang ginagawa ko lang po ay pagpili ng tamang linya, tamang approach, tamang pag-execute ng role ko. Sa muli, ako ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Kay Boss Vic Rosario, kay Boss Ma'am Veronique Rosario, si Boss Vincent, sa lahat po ng kasama ko sa pamilya ng Viva. Maraming salamat po. God bless. Of course. To be back. Thank you so much, Jay. And of course, thank you so much sa ating mga kaibigan from the media. And thank you so much for joining us this afternoon. And don't forget to support Jay sa kanyang mga upcoming project dito sa Viva. Thank you and keep safe. This has been your host, Aster Amoyo of TikTok with Aster Amoyo.